famous pasalubong ever. Kag ang highlight sa mga niluto sa aton syudad. Handa na balay ikaw makatilaw sa mga nasari-sari nga putahe? Tanay magpapasubod laway. Mas ikaw mamiyang din sa kaadlong. Halo ka, take care lang. Siyempre, kay basi ikaw magsululu ka sa kadamuon sang dishes that we have prepared. Para sa soup, mainiting ang imong sulok-sulok. Ang aton nga sopas, ang maaslong nga sanitary landfill squabble sa Barangay Felisa. Event showed nga biskan pinapunggan ang lokal nga panguluhan sa iyang desisyon nga paghimo sini bilang isa ka permanent dump site ng sanitary landfill sa syudad. The city government was very slow in providing mitigating measures to address disposal facility problems. Isa paging kadako nga issue was based on the records sa City Assessor's Office nga nagapakita nga overpriced ang lote nga ginbakal sa syudad sa Barangay Felisa. Masobra sa 23 milyones ang overpriced ini sulo sa CAO records. Sa assessment, ang dump site lot nagabalor lamang sa 6 pesos kada square meter o kung 60,000 pesos kada hektarya. The city government could have purchased the 70,000 square meter lot for only 420,000 pesos. Upon the city government purchased the 7-hectare lot from Dynasty Agricultural Corporation on July 8, 2008 for 23,800,000 pesos or at 340 pesos per square meter, saying that it was for residential use despite ini isa ka agricultural area. Ang Lopez property wala man gin-endorsar ng Barangay Felisa Council as opposed to the claims ng syudad nga sila nagapasugot ng ilang community himuon permanente nga dump site sa Bacolod City. Ang Catholic Lay Forum ng Diocese of Bacolod naman nag-ukod sa mga taga-Barangay Felisa kay ilang nakitaan ang halit nga pwede madulot sini sa kaayong lawas kag kabuhi sa mga tao. Section 88 of BD 1445 or the State Auditing Code of the Philippines prohibits advance payments para sa mga serbisyo nga wala pa naalagad kag sa mga materyales nga wala pa nagabot. Sunod sa Commission and Audit, the city has purchased gasoline in bulk maski wala ini depositohan. Sunod sa 2007 Annual Audit Report, the total gasoline, oil, and lubricants expenses of 72 million pesos ginbayad in advance maski wala pa ini nag-deliver. Wala dokumento nga magasuporta kundi inanagkadto ang ginbayad para sa gasolina. The purchases of fuel with material amount not supported with basic required documents were City Mayor's Office, 3,520,000. Department of Public Service, 30,861,000 pesos. Basi gusto mo matilawan ini? Abaw, kayami! Ang kabukal-bukal ng Volkswagen, a.k.a. dump trucks sa syudad. A case in the Honorable Ombudsman of the Visayas was raised in violation of Republic Act 3019 nga may kriminal nga aspeto pag inigindugangan pagkaso for dishonesty, grave abuse of authority and misconduct, and acts of prejudicial to public service. Sa bidding sang pulo ka units sang 6-wheeler dump trucks, 3 suppliers submitted their respective bid prices. Transform Motors, isa ka lokal distributor sa Singkang, submitted with total quotation of 7,640,000 pesos.
Commercial Motors ng Pasig City with 8,950,000 pesos. Ang Advanced Motors na may quotation nga 8,980,000 pesos. Transform Motors clearly outbidded the two bidders because of its lowest quotation, upo ng iyang presyo. The bid was awarded to Commercial Motors nga mas mahal by 1.3 million kaysa Transform Motors. For the framing dish, looks tempting. Tanawa bala ang gaaso-aso nga pag-disrespect sa komisyon ng audit. Sunod sa isa ka masajugan ni source, daw ginabelittle sa lokal nga pangaluhan ang Commission on Audit. Iniwala nagapati sa mga declarations sa komisyon. Bilang isa ka separate government entity, madugay na nga wala ginasabat sa city administration ang mga memoranda sa Commission on Audit. Wow! Manami! Ang atong second option para sa atong main serving. Abaw! Hinay-hinaya lang ba? Di puno-puno na ng plato mo ka? Ang gabagabagga gagitan siya sa first ever Nasal Festival. Isa ka global recognition ang kuntani ginalaga sa local government. Apang kaperdihan nga masobra sa 500,000 pesos ang nadula sa syudad. Hindi man malipatan ang inconsistency sa mga organizers nga nagakaamot sa mga sponsors, budget, manpower nga wala nabayaran, kag siyempre, suppliers sa mga manok. Kang ang star of the long table! Chef! Panigong! Ipasunod! Engrande! Putahe! Elegante! Ang multi-million overpriced! Sosyal! Pangmayaman na nito! Ang government center! Ini ang government center, dubbed as mother of all infrastructure projects sa Bacolod City Government. Ang kuntani isa ka infrastruktura nga mapabugal sa tagsa-tagsa nga makuludnon ang subong ginalunod sa mga nasari-sari nga isyu. Halin sa questionable nga budget allocations, inconsistency sa bidding policies, COA overpriced findings nga masobra sa 25 million pesos, kag mahal nga materyales, kag mga kagamitan. In whatever parlance you would look at it, its grandeur and aesthetic beauty can never cover the different anomalies housed at the new government center.